Mga kababayan, nakataas na po ang wind signal number 1 sa silangang bahagi ho ng Cagayan. Kabilang ho dyan ang Batanes, Cagayan including Babuyan Island, northern and central portion po ng Isabela kasama ang Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Nagilian, Dinapique, Rojas, Luna, Delfin, Albano, City of Cayuyan, San Pablo, Ilagan City. Kasama rin po ang Apayao, eastern portion po ng Kalinga, kasama ang northern portion po ng Aurora, northern and central portion po ng Catanduanes. So ngayon, kikita naman natin, nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Actually, madaling araw pa po yan ng alas 3 kanina. At ano ba ang inaasahan natin? Ito po, hindi pa inaasahan ang direktang paglandfall ho nito sa ating Philippine landmass. Pero ito po ay lalapit o mas lalapit pa dito po sa extreme northern Luzon pagdating po ng Biyernes, July 10 bago ito tumungo pahilagang Taiwan. At ito po ay mananatiling super typhoon category habang nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon naman, alamin ho natin yung mga susunod po na mga lugar o mga direksyon na tatahakin po ng Super Typhoon Inday. Marami nagtatanong bakit hindi naman nararamdaman ang epekto ng Super Typhoon, bakit maalinsangan pa rin sa ilang bahagi ho ng Luzon, especially sa Metro Manila. So tignan muna natin yung mga susunod po na mga lugar na tatahakin po o maaapektuhan po ng Super Typhoon Inday. Ito po, no, mamaya hong alas 2 ng hapon, ang magiging lokasyon po ng Super Typhoon Inday, 1,185 kilometers east of Northern Luzon na meron pong lakas na 185 kilometers per hour, may bugso na 230 kilometers per hour, Super Typhoon category. At bukas naman ho ng madaling araw, July 9, 960 kilometers east of Northern Luzon po ang magiging lokasyon. Pagdating naman po ng hapon bukas, meron naman itong lokasyon na 805 kilometers east of extreme Northern Luzon. Bagamat ito po sa ngayon ay mayroong tinatawag na warning lead time na 36 hours, especially ho yung mga lugar po na binanggit ko na nakataas sa wind signal number 1, hindi automatically pagpasok ng bagyo ay hahagupit o mararamdaman agad kasi meron tayong iba't ibang warning lead time. Tulad po ng aking sinabi, mataas ang tsansa silangang bahagi ho ng Luzon ay itaas sa pinakamataas hanggang wind signal number 3 kung ang direction po o yung forecast track po ng Super Typhoon ay bababa ng konti. Pero kapag ito ay magiging consistent sa pag-record niya at hindi bababa at dediretso po lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Sabado hanggang sa Linggo po papuntang Hilagang Taiwan, mananatili lamang sa mababang wind signal ang mga silangang bahagi po ng Luzon. Ito po, tulad po na aking sinasabi, dahil po sa Super Typhoon Inday, nagtaas po o naglabas ang pag-asa ng heavy rainfall warning. Meron ho tayong inaasahan ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon na 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan sa may Batanes. Meron din tayong heavy rainfall warning dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ngayon ang senaryo natin dito, pinapalakas po ng Super Typhoon Inday etong habagat na ngayon ay tinatawag natin na enhanced habagat. Meron tayong moderate to heavy rains ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon na merong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Sultan Kudarat at sa may Sarangani. Bukas ng hapon din, meron tayong moderate to heavy rains na merong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Sultan Kudarat at Sarangani. At uulitin ko, moderate to heavy rains pa rin na merong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, at Negros Occidental. Friday naman ito, July 10, meron tayong inaasahan na mas mataas ito. Heavy to intense rain na merong 100 to 200 millimeters na dami ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro at Antique. So, kung mapapansin ho ninyo, halos iisang lugar lamang, no, iisang area lamang yung naapektuhan po ng habagat o southwest monsoon. Dahil nga po ito ay patuloy pa rin lumalakas dahil sa Super Typhoon Inday, asahan natin sa mga susunod na mga araw, mas lalawak ang magiging epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon naman maraming nagtatanong, eto bang Super Typhoon ay meron pa bang tsansa na maglandfall sa ating Philippine landmass? Sa pinaka-latest forecast track po na inilabas ng Pag-asa and then pinagbasihan din natin yung tropical cyclone rate potential natin, hindi naman ito nakikita na magkakaroon ng direktang paglandfall. Kaya yung mga nagtatanong ng mga kababayan natin kung ligtas ba
ang Metro Manila o ligtas din ba ang Central Luzon sa banta po ng Super Typhoon? Sa ngayon, kung pagbabasehan ho natin, ang galaw o kilos ng Super Typhoon Inday, hindi pa masyadong naapektuhan ang malaking bahagi po ng Luzon, kasama dyan ng Central Luzon, Metro Manila. Ngayon po, yung mga lugar na itinaas lamang sa wind signal number 1, ang naapektuhan yung parteng silangan po ng Luzon na dapat maging alerto at maging handa. Uulitin ko po na itong Super Typhoon Inday, bagamat ito ay nasa malakas o nasa Category 5, hindi ito masyadong mararamdaman o mararanasan yung lakas ng kanyang hangin. Kapag kasi ganitong senaryo na nasa Philippine Sea o nasa labas po, nasa katubigan, ang Super Typhoon, mas mataas ang tsansa na trap or extension lamang ng hangin niya ang makakaapekto. May mga dapat tayong i-consider dito dahil meron dalawang senaryo ang posibilidad na pwede pong magbago dito. Dahil nga po hinahatak ng Super Typhoon Inday itong habagat o southwest monsoon sa kalurang bahagi ng ating bansa, mas mataas ang tsansa na ang magpapaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay ang habagat o southwest monsoon. Yung dinadaanan po ngayon ng Super Typhoon Inday, hindi po nalalayo sa naging Super Typhoon Francisco nung mga nakaraang bagyo. At yun ho ay dapat natin ipagpasalamat. May mga nagsasabi kasi na kailangan naming malakas na ulan dito sa lugar namin. Kailangan dumaan ng bagyo dito. So wag nyo hong naisin na dumaan po sa mga lugar ninyo ay itong Super Typhoon Inday na ito. Nakita nyo naman yung naging epekto niyan sa Guam, no? Sa mga lugar ho doon, talagang matindi ang pinsala. Life-threatening po na lakas ng hangin ang meron dito sa Super Typhoon Inday. At wag ho nating ipanalangin na tamaan yung mga lugar natin, no? At ipagpasalamat na lamang natin na ito po ay lumilihis ng direksyon. Ito po, sa tinatawag din po na forecast weather condition, ito po karagdagang impormasyon patungkol sa lagay ng ating panahon. Sa area po ng Zamboanga Peninsula, ngayong araw po yan, sa may BARMM, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato, asahan pa rin natin ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon ang maulap na kalangitan. Sa hapon naman, may mga scattered rains and thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Mga low-lying areas, lagi ko sinasabi mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Ang nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, hindi ito direktang apektado ng trap or extension ng hangin po ng Super Typhoon Inday dahil nga po masyado nang malayo ito, nasa silangang bahagi ng ating bansa o silangan Luzon po ang nagiging epekto nito. Pero ang nalalabing bahagi ho ng Mindanao ay apektado ng tinatawag natin na southwest monsoon. Lumalawak kasi yung sirkulasyon ng hangin na meron sa habagat. Metro Manila naman, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, bukod sa Super Typhoon Inday, asahan din natin ang mga epekto ng mga local thunderstorms sa hapon po at sa gabi. Kaya nga lagi kong ipinapaalala, kaya hindi pa nararamdaman o nararanasan ang epekto po ng Super Typhoon Inday, meron huyang tinatawag na warning lead time. Explain ko po ng mabilis sa inyo para maunawaan ng mga senior mga kababayan natin. One by one, sabihin ko mabuti na ganito ang senaryo. Ang bawat bagyo na pumapasok sa ating bansa, hindi yan direktang nararamdaman kung wala yung pinakasentro niya sa ating Philippine landmass. Kapag ang isang malakas na bagyo ay nasa katubigan o nasa Philippine Sea at yung extension ng kanyang hangin lamang ang nakakaapekto, mababa yung warning lead time o signal na itataas sa isang lugar. At bawat warning lead time o signal ay meron pong tinatawag na duration. Tulad na lamang po ng signal number 1, yan ho ay merong 36 hours na warning lead time. Ang ibig sabihin sa loob ng 36 hours, diyan po mararamdaman yung epekto ng Super Typhoon Inday na signal number 1 sa mga eryang apektado. Huwag ho kayong maguluhan mga kababayan na ina-explain ko lang ng mabuti para mas maunawaan natin. Ang signal number 2, signal number 3 naman, meron ho yung tinatawag natin na 24 hours na warning lead time. Kaya nga yung mga lugar o silangang bahagi ho ng Cagayan, Batanes, Babuyan Island, mataas ang tsansa na kapag dumikit pa o mas bumaba pa ang track forecast po ng Super Typhoon Inday, asahan natin na pwedeng tumaas pa ang warning lead time hanggang signal number 2 o pinakamataas na ang signal number 3. May pahabol tayo na nagtanong sa atin kung meron bang panibagong sama ng panahon na mabubuo, panibagong bagyo pagkatapos po ng Super Typhoon Inday. Doon po sa Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas po ng Pag-asa, wala namang nakikitang panibagong malakas na bagyo. Pero meron pong LPA na low chance ang category sa may bandang silangan. Pero sa ngayon, yun ay masyado pang malayo at dapat hindi po muna natin masyadong isipin. Muli ka mga kababayan, paalala ni Kuya Francis ngayong araw po ng Miyerkules,
Mag-ingat tayo. Kung lalabas kayo, magdala kayo ng payong jacket kapote panlaban sa mga biglaang pag-uulan dahil meron tayong banta ng super typhoon na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mag-ingat po kayo at God bless po sa inyong lahat.